At sa pagpapatuloy ng serbisyong APD sa PRBS ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ayon sa November 28 to December 1, 2023 na report ng PRBS na ibalik sa government fund savings ang hindi nakuhang claims mula sa disqualified pensioners na umabot sa halos 2 milyong piso, habang nakapagproseso tayo ngayon ng ganitong figura sa mga sumusunod na claims. Naibigay din natin ang mabilis na serbisyo sa printout ng mga identification cards at certificates ng mga isinagawang pre-retirement seminars. November 28, 2023, maaga pa lang nasa PRBS na ang ating Game Changer General upang harapin ang mga administratibong gawain sa kanyang opisina. At habang hinaharap ang mga administratibong gawain, nag-iisa muna siya sa produksyon ng ginagawang jingle para sa PRBS kaugnay ng selebrasyon ng Kapaskuhan ng pamunuan ng PNP. Pagkatapos ay nagpunta sa rehearsal para sa funeral honors ng dating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si retired Police General Camilo Pancracios Cascolan na nagsilbing Undersecretary ng Department of Health. Inatasan si Police Brigadier General Dizon na maging battalion commander dito at naisagawa ang funeral honors kinahapunan sa parehong araw. Samantala noong Miyerkules, ika-29 ng Nobyembre, Battalion Commander muli si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang departure honors sa mga labi ng dating hepe ng PNP na si late Undersecretary Police General Cascolan bilang tradisyon ng pamunuan at pagpapakita ng respeto at pasasalamat sa maraming taong naipamalas na kahusayan sa paglilingkod ng yumaong general sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Samantala kasama din si Police Brigadier General Dizon sa mga attendees ng plenary session kaugnay ng Senate Bill No. 2501 under Committee Report No. 173 or an act providing a new separation, retirement and pension system for the military and the uniformed personnel and appropriating funds thereof. Noong ika-30 ng Nobyembre, kaarawan ng ating Game Changer General, subalit nasa tanggapan pa rin siya at ginagawa ang mga administratibong gawain. Kasama na rin ang pakikisalamuhan niya sa lahat ng personal ng PRBS kung saan binigyan siya ng kaunting salo-salo. Nakibahagi din siya sa wreath-laying ceremony para sa ika-160 kaarawan ni God Andres Bonifacio kasabay ng selebrasyon ng 49th anniversary ng Andres Bonifacio Lodge No. 199 sa Capitol Masonic Temple, Matalino Street, Diliman, Quezon City. Biyernes, unang araw ng Disyembre, mainit na pagtanggap ang ibinigay ng pamunuan ng PRBS sa personal ng Public Safety Savings and Loan Association Incorporated kung saan nasa pamunuan sila ng PRBS para sa turnover ceremony ng kanilang mga ibinahaging information and communications technology equipment bilang isa sa mga matitibay na partner financial institution ng PNP na sumusuporta sa mga programa at proyekto ng pamunuan. Pinulong din ni Police Brigadier General Dizon ang ilang key officers sa kanyang opisina para sa mga PRBS concerns na nakaabot sa kanyang tanggapan upang ang mga ito'y bigyang kaagad ng agarang pansin. Panauhin naman kinahapunan si Ms. Lira Di Mayuga, ang life coach ng ilang units ng PNP upang magbigay kaalaman sa ilang mahalagang bagay sa buhay na magbibigay inspirasyon sa personnel ng PRBS. Nagtapos ang linggo ng ating Game Changer General noong ika-3 ng Disyembre sa pakikiisa niya sa isinagawang birthday manyanita para sa espesyal na araw ng ating Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda Jr. sa loob ng Campo Crame. Abangan muli sa susunod na linggo ang Weekline dito sa PRBS. Serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka, serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.